Mga ka-business baka, samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction uli po tayo. At for today's video po ay muli po natin gawa ng reaction. Itong naging issue nga po dito sa ginawang paninira nitong si Rick Aningat dito kay Laka Business. Ang una ko pong gustong talakayin dito ay yung patungkol dun sa laging nagko-comment dun sa mismong video ni Rick Aningat na kuno'y sagot niya dun sa naging issue ng kanyang paninira dito kay Laka Business. At dito nga po sa kanyang video ito ay may isang laging gigil na gigil kung sumagot doon sa mga nagko-comment na hindi pabor dito kay Rick Aningat. At ito nga po ay si Sparky Diaz. Ito po si Sparky Diaz na ito ay nag-comment din po ito sa aking upload video patungkol dito kay Rick Aningat. At may binanggit pa nga ito patungkol sa cyber libel. Na di umano ay pwede akong kasuhan ng cyber libel dahil dun sa mga ginagawa kong reaction patungkol kay Rick Aningat. Kaya naman sinabi ko sa kanya na yung ginagawa kong reaksyon patungkol kay Rick Aningat ay hindi pasok sa cyber libel dahil meron tayong freedom of speech. At wala akong inilabas o sinabi doon sa aking naging reaksyon na hindi pa alam ng publiko. Kaya paano papasok sa cyber libel yung aking ginawang reaksyon. Sinabihan din ako nitong si Sparky Diaz na ito na hindi daw kami magkalibel kasi may mataas siyang pinag-aralan eh. Pero alam nyo ba guys, itong si Sparky Diaz na ito ay ang account nito ay ginawa lang noong April 30, 2024. 4 na araw lang po yon matapos pumutok ang issue dito sa ginawang paninira ni Rick Aningat kay Laka Business. Ibig sabihin na itong tao na nasa likod ni Sparky Diaz ay gumawa lang ng account para may maipang sagot doon sa mga nagko-comment laban dito kay Rick Aningat. At kung mapapansin nyo, kung magsalita itong si Sparky Diaz ay katulad din lang ng pananalita nitong si Rick Aningat. Kaya sabi ko nga, si Rick Aningat at si Sparky Diaz ay iisang tao lang.
Kasi paano ko nasabi? Eto guys yung batayan ko. Dito sa comment niyang ito, ay tila ba alam na alam niya kung ano yung naging conversation namin ni Rick Aningat through Messenger. Ngayon, ang nakakaalam lang naman yan bukod sa amin dalawa ni Rick Aningat ay si Ka-Business na pinagpasahan ko ng aming conversation ni Rick Aningat. Kaya bukod kay Rick Aningat at sa akin at kay Ka-Business ay wala nang may alam sa naging conversation namin yon nitong si Rick Aningat. Eh bakit alam ni Sparky Diaz kung ano yung mga ichinat sa akin ni Rick Aningat? Na hindi daw kuno nahagip doon sa ipinaliwanag ni Ka-Business. Tapos ang laging iginigiit sa comment section nitong si Sparky Diaz ay ilabas daw ni Ka-Business yung conversation ni Rick Aningat at nung sponsor na nagsumbong kay Ka-Business. At pinapalabas din niya dito na kaya wala daw mailabas sila Ka-Business na conversation ng sponsor at ni Rick Aningat ay kasi hindi daw naman totoo na sinisiraan ni Rick Aningat itong sila Ka-Business. Kumbaga, pinapalabas niya na gawa-gawa lang nila Ka-Business yung issue para magka-content. Para daw sa revenue. Ang tanong, Sparky Diaz, ganun ba kalaking vlogger si Rick Aningat para gawaan ng content nila Ka-Business para kumita? Eh pareho din lang naman kami niyan si Rick Aningat na nasa 14,000 subscriber lang. Ibig sabihin, maliit pa lang na vlogger. At kung gagawan mo ng content, ay hindi ka namang kikita dyan ng malaki. At wala ka din namang mapapala dyan. At yung ginawang paglalabas nila Ka-Business, sa ginawang paninira ni Rick Aningat sa kanila, ay para ma-aware ang mga tao dito sa ginagawang paninira ni Rick Aningat. At para na rin linisin ni Ka-Business ang kanyang pangalan doon sa mga taong ginapang ni Rick Aningat. Dahil kung hindi inilabas ni Ka-Business yan sa social media, mananatiling ang tingin natin kay Rick Aningat ay mabuting tao at hindi gumagawa ng kawalangyaan. Eh kaya nga niya nagapang yung ibang sponsor eh. Kasi ang alam ng mga sponsor na nagapang niya ay mabait na tao itong si Rick Aningat. Yun yung pagkakaalam nila. Ang hindi nila naisip ay sa kabila ng ginawa ni Ka-Business na pagtulong dito kay Rick Aningat ay nagagawa pa nitong ahasin sila Ka-Business. Nagagawa pang sirain itong si Rick Aningat sa kanila. Itong sila Ka-Business. Yun yung hindi naisip ng mga sponsor na nakuha nitong si Rick Aningat. At ganoon din, yung mga viewers na hanggang sa ngayon ay naniniwala na si Rick Aningat ang biktima at sila Ka-Business ang naninira. Hindi nyo ba naisip? Doon pa lang sa galit ng mga kagwang, doon pa lang sa naging pagmumura ng mga kagwang, bagamat sinasabi nating mali na nagmura ang mga kagwang, lalo na nga't ninong nila itong si Rick Aningat. Pero hindi nyo ba naisip na magmumura ba yung mga yan, magagalit ba yung mga yan kung itong si Rick Aningat ay walang ginawang kawalangyaan sa kanila? Hindi nyo ba naisip yon? Hindi nyo ba naisip na ang isang tao ay nagagalit lang pag ginawaan sila ng hindi maganda? Kung talagang mabait yan si Rick Aningat tulad ng paniniwala ng iba na nagtatanggol sa kanya, sa tingin nyo ba magagalit dyan ang mga kagwang? Sa tingin nyo ba maglalabas ng ganitong issue itong si Ka-Business? Balik tayo guys dito kay Sparky Diaz.
Dito sa sinasabi nitong maglabas ng ebidensya, itong sila ka-business, ng paninira ni Rick Aningat laban dito kay Laka Business. Eto na guys, hindi man lumabas ang sponsor sa publiko, ay eto, may mga nagpatunay na itong si Rick Aningat ay sinisiraan sila ka-business. Unang-una, si Wakiwak TV. May naging conversation sila ni Wakiwak TV na kung saan ay sinisiraan nitong si Rick Aningat itong si ka-business kay Wakiwak TV. Kumbaga, sinubukan nitong si Rick Aningat na ikondisyon ang isip nitong si Wakiwak TV para magkaroon ng reserbasyon itong si Wakiwak TV dito kay ka-business. Kaya lang, itong si Wakiwak TV ay hindi niya na kayang ikondisyon ng isip para magalit dito kay ka-business. Dahil si Wakiwak TV at si ka-business ay matagal nang magkaibigan at alam ni Wakiwak TV ang totoong pagkatao ni ka-business na malayong malayo sa sinasabi ni Rick Aningat. Hindi lang si Wakiwak TV, kundi pati itong si Damulag na dating kagwang nitong si ka-business na umalis na nga dito kay ka-business ay sinubukan din nitong si Rick Aningat na gapangin. Sinubukan din nitong si Rick Aningat na ikondisyon ang isip ni Damulag para makapaglabas itong si Damulag ng hindi magandang statement laban dito kay Laka Business. Kaya lang, wala din siyang napala dito kay Damulag. Dahil itong si Damulag ay kahit umalis na kay Laka Business ay tumatanaw pa rin siya ng malaking utang na loob kay Laka Business. Kaya hindi nakuha ni Rick Aningat ang loob nitong si Damulag. Tapos ito guys, may lumabas na naman na nagpapatunay na itong si Rick Aningat ay gumagawa ng paraan para masira si ka-business sa mata ng tao. Eto, inilabas ni Ate Vera at ni Kuya Lito yung naging karanasan nila sa ginawang pagkondisyon nito si Rick Aningat sa utak nila para magalit sila o magkaroon din sila ng masamang reserbasyon dito kay Laka Business. Nagpanggap itong si Rick Aningat na concern dito kay Ate Vera. Dahil nung panahong yon ay sila Ate Vera ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. At doon sa pagsubok na pinagdadaanan nila Ate Vera ay napapagsabihan sila nitong sila ka-business at ni Mrs. ka-business. At ito yung pinasok ni Rick Aningat. Itong pagkakataong ito yung pinasok ni Rick Aningat na kung saan ay may pwede siyang itanim para sumamaan loob nito si Ate Vera at Kuya Lito kay Mr. and Mrs. ka-business. At muntik na siyang nagtagumpay doon. Dahil muntik na niyang nakuha itong sila Ate Vera at Kuya Lito. Ang naging diskarte dito ni Rick Aningat ay kinumbinsi itong si Kuya Lito at Ate Vera na suwayin sila ka-business. Ang galing, di ba? Pag sinuway nga naman nito si Ate Vera at Kuya Lito, itong si ka-business, magagalit ngayon itong si ka-business. Sasamaan loob nito kay Kuya Lito at Ate Vera. At alam ni Rick Aningat na pag sumama ang loob nitong si ka-business dito kay Lito at Vera ay maaaring makapagbitaw ng hindi magandang salita itong si ka-business sa vlog niya laban dito kay Lito at Vera. At ito yung inaantay ni Rick Aningat. At dito nagagalaw yung kanyang mga fake account. Doon siya bibira ng pambabash gamit ang kanyang mga fake account para ikondisyon naman yung mga nanunood kay ka-business na makakabasa ng kanyang comment. Ang galing, di ba? Ang galing ng diskarte nitong si Rick Aningat para magkondisyon
ng isip ng ibang tao para magalit dito kay ka-business. Pero hindi yun nangyari. Dahil hindi tuluyan sinuway nitong si Lito at Vera sila ka-business. At ngayon nga, na lumabas itong issue ng paninira nitong si Rick Aningat kina ka-business, ay dito na-realize ni Vera at ni Lito na yung ginawa sa kanila ni Rick Aningat na pangungumbinse para magalit o sumama ang loob dito kay Laka Business ay isang strategy. Isang strategy na hindi nila namamalayan na yung isip nila ay ikinokondisyon lang nitong si Rick Aningat para sila'y magalit o sumama ang loob dito kay Laka Business. At pag nangyari ngayon, ay doon na sila gagamitin nitong si Rick Aningat para tuloy-tuloy na siraan itong si ka-business sa mga viewers. Pero itong si Lito at Vera, dahil nga sa husay nitong si Rick Aningat na mangumbinse, ay muntik na silang madala nito. Dahil yun palang pagtanggi nitong si Lito at Vera doon sa offer nila ka-business na doon na lang tumira sa ka-business house ay nang dahil din dito kay Rick Aningat. Dahil sinabi daw ni Rick Aningat na pag nandun ka ay sa'yo nan lahat ang gawain doon. Ang galing mo, Rick. Yan ba yung hindi naninira? Yan ba yung walang ginagawang katarantaduhan? Rick Aningat. At dito kay Sparky Diaz, na alam ko naman na si Rick Aningat din ito, ay ito na yung hinahanap mong ebidensya. Ito na yung pinapalabas mong ebidensya. Na bagamat hindi yan yung galing sa sinabi ng sponsor, ay malinaw pa rin dyan na itong si Rick Aningat ay may ginagawang katarantaduhan laban dito kay Laka Business. Na itong si Rick Aningat ay totoo na sinisiraan sila ka-business sa mata o sa isip ng mga taong nakapaligid sa kanya. Huwag niyo sabihin hindi yan yung issue. Dahil malinaw naman na sinabi doon ng sponsor na itong si Rick Aningat ay sinisiraan sila ka-business. At itong inilabas nila Wakiwak, Damulag at Ate Vera at Kuya Lito ay karugtong ito nung issue na sinisiraan ni Rick Aningat sila ka-business. At malinaw lang naman na ang main issue dito ay yung ginagawang paninira ni Rick Aningat laban kay Laka Business. Hindi kung sino ang pinagsabihan ni Rick Aningat. Kuha ba, guys? Sa tingin mo ba? Hindi pa sapat na ebidensya yan? Si Wakiwak TV, si Damulag, si Ate Vera at Lito. Siguro naman sapat na ebidensya na yan. Siguro naman sapat na katibayan na yan para masabi natin na totoo na itong si Rick Aningat ay sinisiraan si Naka Business. O baka sabihin mo naman ngayon na itong si Lito at Vera ay scripted yung ginawa nitong pagbubunyag dito sa ginawa ni Rick Aningat na panggagapang sa kanila o pagkondisyon sa isip nila para magalit dito kay Laka Business. Ay paano naman ito si Damulag na matagal nang hindi pumupunta dito kay Laka Business? Na ganun din ang ginawa nitong si Rick Aningat. Sinubukan din ni Rick Aningat na ikondisyon ng isip ni Damulag para magalit dito kay Laka Business. At para si Damulag ay makapagbitaw ng hindi magandang salita laban kay Laka Business. Tapos itong si Wakiwak TV. Alam nga naman sabihin mo na kontrolado din ni ka-business itong si Wakiwak TV para magsalita laban kay Rick Aningat. Ay ang hangad nga sana nito si Wakiwak TV ay mapag-ayos itong si Rick Aningat at itong si ka-business. Kaya lang itong si Rick Aningat ay hanggang sa ngayon nagmamatigas pa rin. Na siya na nga ang nakagawa ng katarantaduhan, siya na nga yung nakagawa ng mali. Siya na nga
yung nanira kay ka-business, ay siya pa yung nagmamataas. Sinabi naman ito si ka-business sa huling vlog niya na nag-reach out pa rin siya dito kay Rick Aningat sa kabila ng lahat ng issue. Dahil ang hangad niya ay maayos pa rin sila ni Rick Aningat. Tinawagan niya ng 3 beses si Rick Aningat, hindi sumagot. Nag-message sa kanya, busy siya. After ng reply ni Rick Aningat, tumawag uli si ka-business pero hindi pa rin niya sinagot. Nag-chat, nag-voice message itong si ka-business pero ang sumagot ay yung asawa ni Rick Aningat na hindi natin alam kung totoo nga ba na yung asawa ni Rick Aningat ang nag-reply kay ka-business. At ilang araw na simula nung mag-message si ka-business na tumawag man lang sa kanya si Rick Aningat para maayos na ang lahat. Pero hanggang ngayon ay walang Rick Aningat na nagpaparamdam kay ka-business. Kumbaga, si ka-business na nga yung nagpapakumbaba kahit siya na yung ginawa ng katarantaduhan, ay itong si Rick Aningat pa rin ang nagmamataas. Kung talagang wala kang kasalanan, Rick Aningat, kung talagang hindi mo sinisiraan itong sila ka-business at hindi totoo yung sinasabi ng sponsor na sinisiraan mo sa kanya itong sila ka-business, ay bakit hindi mo magawang kausapin ito si ka-business kahit sa telepono man lang? Kung hindi ka guilty, ay bakit hindi mo magawang kausapin sila ka-business? Sabi mo natatakot ka sa kagwang. Sa tingin mo magagalaw ka ng kagwang kung sa telepono kayo mag-uusap ni ka-business? Malaking katarantaduhan yan. Ibig sabihin lang, kaya hindi mo kinakausap itong sila ka-business kasi guilty ka. Kasi alam mo sa sarili mo na totoo lahat ang sinasabi nila ka-business. Alam mo na pag nag-usap kayo ni ka-business ay masusupalpal ka ni ka-business dahil sa ginawa mong katarantaduhan sa kanila. Tapos kung gaano ka kabait at kaamo sa harap ng camera, ay ganun ka naman kabalasubas sa comment section. Ang tapang mo sa comment section, Rick Aningat. At bukod yan sa main account na ginagamit mo sa pagsagot mo sa mga comment, ay gumagamit ka pa ng mga fake account. Pero huling-huli ka naman sa mga pananalita mo eh. Kahit pa ibahin mo yung type format mo, huling-huli ka sa pananalita mo. Kumbaga para kang isang unyango na nag-iiba ng kulay, nag-iiba ng pagkatao. Depende sa kaharap mo. Pag harap mo yung camera mo at nagbablog ka, ang bait mo, ang amo mo. Siyempre, para makuha mo yung simpatya ng mga manonood sa'yo. Pero pag nasa comment section ka na, ay doon na lumalabas yung sungay mo. Doon na lumalabas kung ano yung totoong pagkatao mo, kung ano yung totoong kulay mo. Nakabaligtaran doon sa pagbabait-baitan mo sa harap ng camera. Ay dito nga sa mga comment section nilalait mo pa halos yung mga taong nagko-comment sa'yo. Dahil ikaw ay may pinag-aralan at sila ay sinasabi mong walang pinag-aralan. Sa bagay, engineer ka di ba? Pero alam mo Rick, wala yan sa pinag-aralan. Dahil kung ako ang babasa sa mga sagot mo sa mga comment na mga nagtatanong sa'yo, ay mas may utak pa sila sa'yo. Kahit pa engineer ka, kahit pa graduate ka ng engineer. Pero, sabi ko nga, wala yan sa pinag-aralan. Dahil nakikita ko na mas may utak sila kaysa sa'yo. Tapos ang nakakatawa pa dito, ang sabi nito si Sparky Diaz, na kami daw mga reactor, ay binubura daw namin yung kanyang mga comment. Sige nga, Sparky Diaz, makibalikan nga yung video na kung saan ay nag-comment ka. Tingnan mo nga kung may nabura doon kahit isang letra sa comment mo. Sinagot nga kita doon At sinabi ko doon na si Rick Aningat at ikaw ay iisa.
At hinamon mo pa ako na mag-cam to cam tayo. Bakit sa tingin mo? Hindi ako marunong mag-isip. Na ikaw ay pwedeng gumamit ng ibang tao para iharap sa akin. Para masabi mo lang na hindi ikaw si Rick Aningat. Napakadaling gawin nun. Kahit nga ako Kung sakaling mag-video call ka sa akin, pwedeng ipaharap ko sa iyo ibang tao at sabihin kong ako yun. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Kung gusto mo talagang mag-cam to cam tayo, tatanggapin ko naman yun. Andyan lang naman yung messenger ko. At alam ni Rick Aningat kung paano ako i-message. Pero, pag nag-cam to cam tayo, huwag mong asahan na maniniwala ako na hindi ka si Rick Aningat. Dahil sabi ko nga, pwede tayong gumamit ng ibang tao para humarap sa camera, para sabihin o patunayan na mali ako ng hinala. Kaya sabi ko nga sa reply ko sa comment mo, huli ka na. Booking ka na. At yung Sparky Diaz na yan ay ginagamit mo lang para maikondisyon yung isip ng tao, ng ibang viewers, para magalit dito kay Laka Business. Kasi alam mo na yung conversation na nanggaling do sa sponsor na naglantad sa'yo ay hindi pwedeng ilabas nila Laka Business sa publiko nang walang pahintulot yung sponsor. At alam mo din na pwedeng hindi pumayag ang sponsor na ilabas yun dahil may pinangangalagaan siyang dignidad. Pero sa ngayon, sa tingin ko, ay hindi na kailangan na ilabas pa ni Ka-Business sa publiko yon. Dahil malinaw lang na dito sa mga naglabasan na mga tao na nagpapatunay na sinisiraan mo sila Ka-Business, ay sapat na itong ebidensya para patunayan nila Ka-Business na totoo yung inilabas nilang issue na sinisiraan mo sila sa ibang tao. Dahil ito si Ate Bella at si Kuya Lito naman, hindi naman ito magsasalita ng ganito kung hindi totoo yung kanilang sinasabi. At alam mo sa isang tao o sa salita ng isang tao ang nagsisinungaling at hindi. Dahil kita mo naman na detalyado ang pagkakakwento ni Ate Bella sa ginawa mong pagmamanipula sa kanila. At aminado din si Ate Bella na nakuha mo yung kanilang loob. Na umabot pa nga na itong si Ate Bella at Kuya Lito ay nagkaroon ng sama ng loob dito kina Ka-Business. Yan ay nang dahil sa pagmamanipula mo sa kanilang isip. Ganon ka kahusay, Rick Aningat. Muntik mo nang nakuha ang loob nitong sila Ate Bella. Ako hindi mo ako nakuha Dahil unang message mo pa lang ay tinapat na agad kita. At alam ko na naramdaman mo na hindi mo ako kayang kuhain. Hindi mo kayang bilugin ng utak ko. Pero sinubukan mo pa rin. Dahil ang gaganda na message mo sa akin Di ba? Kinukumbinsi mo pa rin ako na yung gagawin kong reaction ay dapat ay maging fair sa'yo. Pero kung tutuusin, ay naging fair naman ako doon sa naging reaction video kong yun, di ba? Dahil doon sa naging reaction video kong yun, ay inilabas ko kung ano yung alam kong totoo. At para sa akin, ay yun yung pagiging fair. Dahil kung kakampihan kita, kahit alam kong mali ka, yun yung unfair. Ay alam nga namang kampihan kita. Ay kitang-kita ko naman yung pagkakamali mo, yung ginawa mong katarantaduhan. At kung igigit mo pa rin sa akin na wala akong ebidensya, na wala akong alam, ay diyan ka nagkakamali. Sa bagay alam kong alam mo na rin na narinig ko na kung ano yung sinasabi ni Ka-Business na sinabi ng sponsor. Alam ko may idea ka na na alam ko na yan. At hindi lang ako, syempre. At ikaw, kung gusto mo din malaman kung ano yung mga sinasabi ng sponsor, ay hinihintay ka naman nila Ka-Business doon sa kanilang bahay at ipaparinig sa yung lahat ni Ka-Business kung ano yung mga sinabi ng sponsor laban sa'yo.
At karapatan mong marinig yun para maidepensa mo ang sarili mo. Kaya lang, hanggang sa ngayon nga ay nagmamatigas ka. Dahil alam mo na totoo yung mga sinasabi nila ka-business. At totoo din yung mga sinabi ng sponsor kay ka-business na ginawa mong paninira sa kanila. Kaya natatakot kang pumunta kay ka-business dahil alam mo na magigisa ka doon sa sarili mong mantika. Pero yung sinasabi mong natatakot ka na baka may masama sa yung gawin ng mga kagwang, malabo yun, Rick Aningat. Malabo yun. Kaya ayaw mong pumunta doon kasi nga alam mong sila ang tama. Alam mo na lahat ng sinabi ng sponsor ay totoong sinabi mo. Dahil hindi ka naman magmamatigas ng ganyan kung sa tingin mo ay ikaw ang tama. Tapos ang isa sa strategy mo nga ay sa comment section ka nakikipagbakbakan. Nantapang-tapang mo doon sa comment section. Pero wala ka namang bayag na humarap dito kay ka-business. Ay kala ko ba wala kang kasalanan? Ay bakit hindi mo linisin ngayon ang sarili mong kalat? Paano hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong suporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At maraming salamat din po sa lagi nyo pong pagpapadala sa akin ng blessing. At shoutout din dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at thank you din po sa inyong suporta. At ganon din po sa aking mga kasamang reaktor na sila Ma'am Plus Channel, MK Enday Okray, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, Taong Gala, at Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.